Hey everybody! Today, gagawa ako ng pandesal. Yung pandesal na original. I'm not sure kung original ba itong gawa ko, pero kasi yung recipe ko nakuha ko lang sa online, di ba? Anyway, yung pandesal hinahanap ko yung shape niya ay hindi bilog. Yung kagaya nung sa mga year 1980s, 1990s, 2000 na yung nilalako noon. Ngayon wala nang nilalako doon sa Pilipinas eh. Nagpunta kami. Oo. So, sabi ko, nasaan na kayong mga pandesal noon? Noon na kagaya noon. Ngayon, ang pandesal doon ay nasa bakery. Ang liliit, tapos ang titigas. So, kaya hindi ako bumili ng bumili na ako ng isang beses lang, tinikman ko lang, hindi masarap. Sabi ko, ako na lang gagawa. So, ito na nga. Tingnan natin kung masarap pa yung gawa ko. So, nakita niyo yung una kong step na ginawa is, nagmelt ako ng butter, tapos nilagyan ko ng milk, tapos nilagyan ko ng yeast, tapos meron akong itlog, siniparate ko yung ng itlog kasi baka minsan sira yung itlog, di ba? So, buti na yung safe para hindi madamay lahat ng ingredients. Tapos dito, nakita niyo mayroon akong flour, nilagyan ko ng asin, yung pink, na parang powder, asin yun, Himalayan salt yun. So, ito na nga, nilagay ko na sa aking mixer. Yan. Tapos, sinalo-halo ko pa rin ng konti para magkaroon siya ng kumbaga hole in the middle or well. Yeah. So, ito na yung ating yeast. Pinatubo ko yon mga miss. Ng mga, siguro 5 minutes. Less than 5 minutes. Basta pag nakita nyo na nagpa-plump na siya, yan, pwede na yan. Tapos, sinama ko na yung egg dyan sa aking, tawag dito? Sa aking flour at saka yung yeast. So, kung gusto niyo lang mas detailed pa na information and instruction kung paano mag-bake or paano gumawa ng tinapay, meron akong mga ilang video dyan sa aking YouTube. Ilalagay ko sa description box ang mga link. Okay? Kasi ito, hindi masyadong detailed yung aking instruction dito kasi marami akong minamarites dito about nga sa Pilipinas na pandesal na hinahanap ko. So, ito nga mga guys, inumpisahan ko ng mag-beat. Ayan. So, hindi ako dito window pane test. Ang ginawa ko lang, ang palatandaan ko lang, basta maghihiwalay na yan siya sa bottom ng bowl. Kita nyo, pag umiikot siya tapos hiwalay na, ibig sabihin, na yan siya, pwede na. Pwede nang hanguin, pwede na mag-stop. Siguro mga 8 to 10 minutes or 12 minutes din yan. Pagkatapos niyan, i-form natin siya into a ball. Ganyan. Ganyan lang yung paggawa ng ball, dough ball. Tapos hihila-hila natin papunta sa atin para magkaroon ng tension. Ayan. So, pwede nyo nang hindi lagyan ng flour yung surface kasi smooth na naman yung dough, hindi na yan didikit. Ayan lang. Tapos, hinaplasan ko ng butter yung aking dough para hindi siya didikit doon sa aking bowl na pagpapatubuan ko sa dough. Diba? So, dyan ko lang yan siya binabalik sa aking mixer bowl. Ayan. Ganon din naman yan eh. Tapos, tinatakpan ko lang siya ng cling wrap para hindi siya manuyo. Para hindi titigas yung, yung parang magkaroon siya ng skin. Diba? Yun. So, ayaw natin yun. So, ito na nga, mga miss, after mga 1 hour and a half or 2 siguro, ganyan ang itsura niya, nag-double in size na siya. So, na natin yan? I-shape. So, nakita niyo meron akong, tawag dito, breadcrumbs na pino. Okay, tapos, ini-inflate na natin yung dough. Ayan. Pero dito, makita nyo na hinati ko siya kasi masyado siyang malaki. Oo, mahirapan tayo sa pagbabaston. Pero syempre, pag itatabi natin siya, takpan palagi para hindi siya ma-dry. So, ito naman mga friend, ganito ang aking pagbabaston. Pero merong mga iba dyan na mas mahusay pang magbaston. Yung mga expert na talaga sa pagbe-baking, yung mga mabilis talagang gumawa, no? Ito, hindi naman ako expert, no? Pero, nakakapag-bake ako. Yan. Diba? So, ganyan-ganyan lang yung aking pagbabaston. Ayan. So, kung ano lang yung komportable sa inyo, no, na pagbabaston.
So, ganyan lang ang aking paggawa. So, yung cut na, ang tawag dito, yung classic cut ng pandesal is hindi naman yun, hindi yun bilog eh. Ngayon lang naman itong pandemic na naging bilog ang mga pandesal, di ba? Pero noon hindi talaga bilog yung pandesal. May nakita ako sa bakery na furniture sa GMA7. Ganito ang pagkat. Pero yung sa akin, medyo siya napaslanting ng konti. Dapat lang talaga yung, hindi slanting yung pagkat niya. Talagang, yung, ano man tawag dyan? Basta, hindi slanting ang pagkat. Tuwid. So, yun. Makukuha mo rin yung shape na classic na 1980s, 1990 pandesal. Ayan. So, kung gawin nyo to mga friends na pagkakat, isiguro nyo lang na na-inflate nyo ng masyado or maigi yung dough, yung na-punch nyo ng maigi. So, ito na nga, natapos na mag-cut, na-shape na lahat, tinakpan, at saka pinatubo ulit ng mga 20 to 30 minutes. At in-oven ng 350 hanggang sa mag-brown yung ibabaw. Hindi naman masyadong brown kasi minsan nasusunog yung bottom. So, yan lang mga guys. Thank you so much. Bye-bye!